Alvarez. Ang mga pondong inilalabas ay may malinaw na paper trail, Talaga dumaraan ba? sa audit at hindi personal na ginagastos ng mga mambabatas. Ay, kailangan malaman ito ng COA. Panag naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na ang tanging bonus na natatanggap ng mga mambabatas ay ang 13-month pay at mid-year bonus, na katulad din ng tinatanggap ng iba pang kawani ng gobyerno. Kita nyo? I don't think everybody Nilaglag. got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2 million, you know. And in the last analysis, it's not a Christmas bonus. Alarming ang antas ng pagbaba ng trust rating ng Pangulo. Hindi lang alarming, panicking na yan eh. There's no way. There's no way but to go down. Sa mga kongresista. Ang mga pondong inilabas noong Disyembre ay bahagi lamang ng regular na alokasyon ng maintenance and other operating. Talaga ba? Alokasyon? Woo! Lokohin nyo na lang kung sino dapat nyo lokohin, pero ang taong bayan, hindi nyo na maloloko. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At kung nahihirapan ka po makita at wala kang notification, madali lang po yan. Punta po kayo sa YouTube. Andyan po yung search bar. Hanapin niyo po si Kuya Goods. Todo deny, yung 2 million. Meron naman nagpatunay. Grabe, no? Itanggi nyo pa. Ay, saksak pala ng tiyan natin, ano? Itanggi nyo pa. Tinatanggi ng House Leader na may umanong 2 million bonus na mga kongresista. Bakit sumagot itong si Mamang Puno? Na hindi naman daw bonus yun. Yun daw ay nilalaan saan? Parehas lang din yun. Gusto naman, gamitin naman ng pag-iisip, Kung nakakatanggap kayo at hindi naman naka-allocate sa sahod nyo every month, iba yun. Yun ay bonus, Bakit? Nakasulat ba yun na yun ay sahod nyo? Hindi naman, di ba? Nasa rules ba ng Kamara na every Christmas, tatanggap kayo ng ganong halaga? Wala naman, di ba? Ay, pasok natin kung ano yung balita ngayon. Kasi hinahanap ko yung bonus. Sige, diretso tayo dun sa bonus. Siyempre, para dun sa iba, talaga ba may bonus bang natatanggap na ganun kalaki ang mga kongresista? Sabi ho ni Congressman Leandro Leviste, sa inyo, ano bang totoo? 2 milyon daw. Pero una sa lahat, siguro kailangan mo natin banggitin, no? Talagang meron ko talagang pattern ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies si Congressman Leviste at isa. Yan tayo eh. Pag ikaw bumanat kay Tatay Digong dun sa usapin ng baha-baha, magaling ka. Tapos ngayon ikaw ay binabanatan, sasabihin mo sinungaling si Leviste. Saklap, di ba? Tuloy. Yun lang Ano naman po ito doon sa mga halimbawa po noon, Kasi una sa lahat, hindi ko totoo may 2 million ng Christmas bonus, no? So, ibig sabihin, may mga binigay pong mga kapirahan para Kita nyo na, umamin din. Hindi nyo lang matumbok na 2 million. Ibig sabihin po, may binigay na kaperahan. Ulitin natin para wag tayo maging ob-ob. Ulitin natin. no? So, ibig sabihin, may mga binigay pong mga kapirahan para sa mga opisina ng mga kongresista, para sa mga aktibidad at mga programa at gawain na ginagawa po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, hindi po yan para perahin o para gamitin sa kapritsyo. Dahil Ay, ganun na rin yun. Sahod nyo ho ba yan? Yan ba ay nakaalat para sa inyo, gawin nyo, ipamigay nyo? Totoo ba, pinamimigay nyo? Nakaalat ho ba? Naka-program ho ba yan sa inyo na bibigyan kayo kada December ng ganyang halaga? Tuloy. Para maniwala tayo mamaya, yung isang matanda magsasalita. ang bonus ay yung pong 13th month saka 14th month pay lang na binibigay sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. So ito pong 2 million na sinasabi niya Christmas bonus. Una, hindi po ito Christmas bonus. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. In fact, mula nung nagsimula ako sa Kongreso noong 2013, meron na pong mga ganyang mga cheque kapirahan na ibinigay. Kita nyo na.
Naglaglag pa. Hindi lang daw ngayon nangyayari. Matagal na nangyayari. O, kita nyo na. At least alam nyo na ha. Kung wala si Congressman Libiste, hindi natin malalaman na may ganito pala. Kaya pala gusto nila maging congressman, ano? Ang sarap buhay. Pag December, may kapirahan darating. Hindi naman natin malalaman kung binibigay ba nila o hindi, di ba? Ikaw ba, alam mo? Ha, nanonood ka sa akin, alam mo ba na binibigay nila? Ako, hindi ko alam. Wala akong idea kung binibigay ba nila. At wala rin tayong idea na meron palang gantong kaperahan. Sarap, di ba? ibigay Sarap. para sa mga programa, aktibidad at gawain po ng mga opisina ng mga kongresista. Para ho pagtugmain lang natin, baka meron lang kumbaga issue dun sa definition of terms. Yung kaperahan bang binabanggit mo na yun? Nako, ito na. Cover up na tayo. Woo! Para linawin. Lipat na natin yan. Baka malinaw pa. Dito tayo. Sino aamin dito? Aamin din ang matanda rito eh. Oo. Pasok. Ipinaliwanag naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na ang tanging bonus na natatanggap ng mga mambabatas ay ang 13-month pay at mid-year bonus, na katulad din ng tinatanggap ng iba pang kawani ng gobyerno. Kita nyo? I don't think everybody Nilaglag. got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2 million, And in the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Kita nyo? Additional funding. Oo, nasa rules kaya nila yon. Swerte talaga, no? Woo, yayamanin. Ito, nilaglag si Ridon. Yung isa, deny ng deny. Ito naman, additional funding. Sarap buhay, pera-pera. Okay? So, again, naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan. Ayon naman kay Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, ang mga pondong inilalabas ay may malinaw na paper trail, Talaga dumaraan ba? sa audit at hindi personal na ginagastos ng mga mambabatas. Ay, kailangan malaman ito ng COA. COA, kayo na ho ang kinakanta dapat ho ibulalas nyo rin kung totoo ba na yan additional funding para gamitin ng mga congresswoman, congressman at mga representative sa kanilang mga distrito. Meron ho ba na isasubmit sa inyo? Nagtatanong ho lang kami Baka naman pagdating ng araw, magulat kami, wala naman pala. Tapos sinasabi ng matanda, yung taga Palawan, nakatawag dito. Nakatala o merong record. Totoo kaya? Paliwanag naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co, wala silang natanggap na anumang 2 million pesos Christmas bonus at ginaya nanawagan ng mas detalyadong paliwanag sa breakdown ng MOOE upang mapalakas ang transparency at accountability. Jed Neresina, Wala naman daw sila natatanggap. Ano ba ang totoo? Ano ba ang tunay sa hindi tunay? Ano ba yung tagu-taguan? Ano ba yung cover-up? Ang saklap, Dito tayo mag-focus. Simula na sila. Sabi ko nga sa inyo, kaninang upload natin Meron hong bumibira na kagad kay BP Sara, naglalabasan na sila. At meron na dito, impeachment complaint against BP Sara more likely than against, agoy. Kahit ano pang gawin ito mga to, talagang hindi sila mananalo dito kay BP Sara. There was a talk na magkakaroon ulit o mabubuhay yung impeachment case against Vice President Sara Duterte. That's an ongoing talk. But of course, meron din mga looming discussion doon naman sa magiging tadhana ni President Bongbong Marcos, which is there will be an impeachment case against him din daw. Do you see that as well? Well, it's possible, anything is possible in 2026. Pero I think between the two impeachment cases, kung mas malapit siguro sa katotohanan yung posibleng pagpa-file ng panibagong impeachment complaint against the Vice President. Yun talaga ang malapit sa katotohanan. Pero dito, na binabalita o nababalita na mayroong magpa-file ng impeachment case laban diyan kay Bong-Etngit o sa Pangulo ng Pilipinas, malabo kasi hindi ho yan uusad sa Kongreso. Sila yung mga taga-lahad. Andyan sila, marami sila yan, mga taga-sunod lang yan.
Pero kay BP Sara, yan talaga ang target nila. Mas posible yun compared to the possibility that an impeachment complaint can be filed against the president. Kasi I think at this point, even though marami na nag-iisip that the president has become a lame duck leader, he continues to enjoy a significant the support of a significant number of congressmen. Doon naman nag-uumpisa yung impeachment complaint, doon fina-file, tapos itutuloy na lamang sa Senado during the trial. So I think the president continues to enjoy the support of the majority of the congressmen. Kaya posible na mangyari yung pagpa-file ng impeachment complaint by February. That's right. As mentioned by the Supreme Court. Kita nyo na. Totoo yan. Lahat yan, nakaprepare na yan. Andyan yan sa script. Diba? Kahit magkampi-kampihan pa kayo, sino pa yung endorso nito ni Bungit-ngit, ay wala. Talunin nyo muna si BP Sara. Yan ang question eh. Kahit ihain nyo pa yung impeachment na yan, mababasura lang yan. Bakit? Nung una impeachment nga, na-archive lang eh. Wala nangyari. Eto na naman. Basura lahat yan. For sure ha. Oo, Marcos Pinklawan Alliance in 2028 could counter Duterte's popularity. Di magkampihan kayo. Oo, alam naman ng tao kung sino na iboboto nila. Sawa ng tao sa mga magnanakaw. Sawa ng tao sa kurap. Sawa ng tao sa mga nangyayari ngayon. Anong katunayan dyan? Kita mo, negative 3. Pasalamat ka pa, nag-negative 3 ka. Kung naging negative 0,000 ka, agoy. Diba? It's approaching the tail end of, the presidency of PBBM, also the vice presidency tenure of VP Sara. But ang question dito is, we've seen rises and dips of numbers of both leaders. But if you talk to the analysts, if you talk to the pollsters, yung mga SWS survey, they will tell you that it's within the parameters of how many supporters they really have. So parang they're holding on to their battlegrounds. Ang question dito is, and the very important one is the middle forces, the undecideds. Ano ang tingin mo kailangan gawin ng both leaders to capture them? Kasi at this point, ngayon pa lang, critical na daw yan eh. Yeah, tama kayo dyan, kasi kung makikita natin sa mga latest surveys, malaki pa rin yung malaking number ng undecided. Oo. Na section ng Filipino. Tsaka po, mga swing yan. Yes, nakita natin yan doon sa midterm sa 2025 midterm elections I think itong undecided na to, they were responsible for the election of Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan, who in the previous surveys were not included in the Magic 12. Tapos nagulat na lang tayo, hindi lang nakapasok, kundi ang taas pa ng positions nila, ng ranking nila. Both within top 5. Wait. Paano? Andiyan si Milik eh. Kita nyo na? Wala ka sa survey, mananalo ka. Ismi Marimar naman. Saka alam naman natin na mabilis gumana yung nun eh. Smart Magic. Muntik na nga si Senador Bato at Senator Bongo eh. Ilang milyon yung nabawas. Nung na-monitor nila, nung nakita, tawag kagad sa Comelec, binalik ng Comelec. Smart Magic! Yeah, so definitely both leaders, all camps who intend to join in the 2028 elections should definitely give attention to this so-called third force o kaya yung undecided. Diretsahin ko na, Prof. Diretsahin ko na. Binanggit mo rin, si Bam saka si Senator Pangilinan. Yung pink votes. Usap-usapan po yan, kasi parang nag-gain sila ng momentum ngayon. When the rest of the... Agoy, tigil tayo dyan, ha? Mukhang negative kayo dyan, ha? Huwag kayong papakasiguro. Momentum daw ngayon. Si Boy Iyak, si wow, dagat. At yung inendorso ng INC na wala namang nangyari. Inendorso kasi yun eh. Nakapasok tuloy. Pero hindi ko sure, Hindi ko sure pero napagtanong-tanong ko lang talaga yun. Ngayon, traidor din yun eh, yung senador na yun. Pero bahala sila. Basta ang kakalaban kay BP Sara, for sure giba. Hindi makakapasok. Hindi mananalo. Ito totoo.
ang rating ni Bungit-ngit o yung Pangulo ay bagsak na. Bagsak na bagsak. Hindi lang alarming, panicking na yan eh. Yan. There's no way. There's no way but to go down. Yung trajectory na yan ay hindi na yan, parang para beyond repair na yan. Lalo na sa 2026 budget na hindi, parang walang pagbabago. Nagtapos po ang taong 2025 na naitala po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung pagbaba ng kanyang trust rating. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? May tuturing ba itong normal lang o alarming ang antas ng pagbaba ng trust rating ng Pangulo? Hindi lang alarming, panicking na yan eh. There's no way. There's no way but to go down. Yung trajectory na yan ay hindi na yan, parang para beyond repair na yan. Lalo na sa 2026 budget na hindi, parang walang pagbabago. Ngayon, ang nakatawa dito, Jade at saka Admar, hindi naman tayo, we were not born yesterday. Alam naman natin ito mga perks ng mga congressmen at saka senators. Para sa akin, narinig ko naman yan na every recess or adjournment or mga Christmas break nila, meron sila mga bonus yan. 2 million, 3 million. Depende yan how generous the speaker is. Parang normal yan lang. Pero ngayon, as what Congressman, the neophyte Congressman Libiste, na bago pa, nag-i-expose dyan, yung what has been traditionally made by them ay ipinamuka ngayon sa tao, yan ang impact dyan sa tao. Parang masakit, lalong masakit dahil tingnan mo paano niyo ninakaw yung pera namin, paano niyo tinaydor yung tauhan, yung mga tauhan, paano pinuprejudice yung tao. Ngayon pinamukha pa rin na yung ostentatious ba na yung perks para nila, ganun pala, which they have already enjoyed it for a long time. So, grabe itong ginawa ni Congressman Libiste na lalo pang nakapadiskredit ng Congress. Kaya nga, may mga panawagan na mabuti pa i-abolish na yung Congress ngayon. So, para sa akin, kung ikaw ang congressman ngayon, dapat it's about time. Ay, kung mayroon pang naiiwan na hiya, it's about time to make some, drastic changes. Kasi iba na ang tingin ng tao ngayon eh. Kahit na normal nila yan, ngayon naging objectionable sa tao kasi para bang people are already parang binugbog na tayo masyado. Sinaktan na tayo masyado. Nilagyan pa ng asin at suka yung kuha natin, yung yung pain, yung spad sa Bisaya pa. Yan ang what makes the president now parang less detached na sa tao at saka yung condemnation ng tao lalong reinforced because of that. Opo. Meron ng sugat. Sugatan na tayo. Sinusugatan na tayo. Nilagyan nila ng suka at saka asin. Lalong mahapdi na masyado. Kaya they are not helping the president. If they want the president to succeed, not to succeed but to survive until 2028, they should have come up with a budget na parang masabi ng tao, nag-reform pala. Wala. Kahit na na-prejudice na tayo, kahit na nasaktan tayo sa 2025, somehow, parang yung pain natin ay parang maibsan dahil may pagbabago. Pero walang pagbabago eh. Lalong ginagalit lang tao, lalong sinasaktan tayo. Kaya nga, they are not helping. They are helping the downfall of the president. Opo. This year, attorney, ano yung expectation po ninyo sa issue ng politika, lalo na po dito sa administrasyon? Ngayon, makita natin how can the
I don't know saan na kukunin yung kanilang mga political initiative, saan sila huhugot na with that kind of negative trust rating from the people. Maybe they are politicians, they are listening, they are looking at where the political wind is going. Yun naman talaga ang normal na behavior ng mga political actors. So we can expect jumping na yun eh. It's about their survival. Opo. Dapat itong budget na ito ay parang jump start ito for the president to rebound. Pero they are not helping the president. Or maybe the president does not also want that kind of reform. Wala nang magawa. Pero sa tingin po ninyo, attorney, yung patuloy na banat doon sa mga Dutertes, makatutulong na makabawi, mabawi yung tiwala, maibalik ang tiwala ng mamamayan sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Hindi, kung basketball pa ito, Jade or Admar, yung game plan ba? Dapat yung game plan na yan, dapat kuha nila yan, baguhin. Dapat mayroong new set of new tactics na gawin nila kasi yung taktika na yan ay hindi nagbigay ng it does not help them. In fact, it boomerangs. So, kung ako ang coach diyan, dapat mayroong adjustment, mayroong malaking adjustment na gawin kasi it's not working. Kung patuloy lang gawin yung formula na yan, so lalo nang mapapabilis yung pagbagsak ng administrasyon kung itutuloy na yan na it's not working, it's destroying their game. Opo. So bubo na talaga sila kung itutuloy ng ganong strategy na yan. Kung sinong coach na yan, dapat i-punish yan o palitan. Opo. Di ba? Yun parang normal kung nag-hire ka kahit na isang company, mayroong gano'n na strategy na it's not working. So, yung the one that to strategizes it must be removed. Opo. At lalo na ngayon ay may mga umuugong na mga balita na possible itutuloy yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Yan na naman. Judgment call na ng mga congressmen. Alam na nila kung ano mangyayari nila, kung pipirma sila. Opo. Sa tingin po ninyo... Yes, go ahead, attorney. They know better. Survival yan eh. I don't know how stubborn they are. Kung talagang gusto nila na magharakiri sila, di gawin nila. Siguro, that would pave the way for new set of congressmen in 2028. At isa Saka din... hindi mananalo. At saka yung impeachment na yan, hindi yung tatalab. Wala na. Wala nang kuhan. Kumbaga pa, wala nang momentum. Kung aeroplano pa yan, hindi na maka-take off. Opo. Anong basis nila? 125 confidential funds? Paano ba yan matatanggap? How about the billions or trillions of mga ghost projects na nandiyan talaga? Hindi lang yan guni-guni, kundi talagang hard and solid evidence nandiyan. Paano yung mga testimony nila ni Gutesa, testimony nila ni Saldico. ni yung former appropriations chair Saldico. Ang dami pa yung kay Yusek Cabral na files. Paano ba nila na yan isentabi and then they will focus. Sabi ko sa inyo, hindi aabante yung impeachment eh. Dahil yung 125 million, hearsay na lang yun. Walang ebidensya. Maski COA nagsalita, walang mali sa ginawa, walang mali. Tama ang paggastos ng pondo. Itong natutumbok na issue patungkol yun sa Cabral files, sa kay Saldico, kay Gutesa. Oo, yun ay talagang mabigat ang ebidensya. Kaso nga lang problema, ilang weeks na, si Saldico, wala hong bagong istorya, walang bagong pelikula.
Wala tayong inabangan, kundi nakabinbin na lang doon sa huling video. Ano mangyayari niyan? Saldi ko. Tapos yung cancellation ng passport, totoo kaya yun? O gawa-gawang kwento na lang? Para may masabi lang sila na na-cancel yung passport ni Saldi ko. Nasa na nga ba? Kala ko ba ipapa-aresto? Tutulong ang Interpol. Asa na ba? Halos wala na tayong balita eh. Yun. Tapos guys, sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang issue ngayon, January 1, hahabulin nila yan, lulutuin nila masyado yung impeachment. Pero, sabi nga din sa video, wala. Hindi aabante. Kung 100, ang base lang nila is 125 million. Yun lang ang pagbabasihan nila. Hearsay lang yun. Tapos yung kay Ramil Madriaga na sinasabi na billion ang kinurap ni BP Sara. Wow. Parang pinagkalintulad lang nila ito sa mali-malitang pera. Di ba? Ganon. Galingan nyo. Pag gagawa kayo ng script, kailangan nagtutugma-tugma. Saka huwag kayo kukuha ng mga PDL. Oo, mabubuking agad eh. Di ba? Booking agad. Ito pa. Yung umano 2 million bonus na mga kongresista, itinatanggi ng House Leader. Ayun ang balita ngayon. Isa pa yan. Kaso nga lang, si Puno, nagsalita na. Ano ba yung sinabi niya doon, di ba? Ang sabi niya doon, yun ay kasama. Naka-account naman daw. Agoy-agoy. Totoo kaya? Mariing itinanggi ng pamunuan ng House of Representatives ang aligasyon ng umano'y Christmas bonus. Ayon kay House Public Accounts Panel Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, walang ibinigay na bonus sa mga kongresista. Ang mga pondong inilabas noong Disyembre ay bahagi lamang ng regular na alokasyon ng maintenance and other operating. Talaga ba? Alokasyon? Woo! Lokohin nyo na lang kung sino dapat nyo lokohin. Pero ang taong bayan, hindi nyo na maloloko. Mahirapan na kayo mapaniwala ang taong bayan. Matagal na kasi ilang taon, 2022, 23, 24, 25. 3 years in the making. Naubos ang kaba ng bayan. 3 years in the making, nagpakasasa ang mga sindikato sa gobyerno. Wala nang natira. Tapos sasabihin nyo ngayon, kasama sa alokasyon nyo yan. Wow! Kasama ba yan doon sa mga pinirmahan nyo? Na meron kayo makukuha kada December? Nagtatanong lang ulit kami. At doon naman sa COA, paki-audit nga ho kung kasama ba talaga. Pakilinaw. At sana may magsalita din sa media na yan ngang 2 million na sinasabi ni Congressman Libiste, totoong naka-allocate sa mga congressman kada magpapasko. Para kuno makatulong daw, di umano. Ewan natin hindi natin alam kayo, ano sa palagay nyo? Sa mga gantong istoryahe, mapapaniwala kaya kayo? Diba? Mapapaniwala kaya? Ako hindi ako maniniwala. Basta ang alam natin, lalabas na. Kita nyo, lumalabas na. Meron dyan isang yung tagapagtanggol nila. Taga Cebu ata yung dating pangit na nagparitoke. Na maingay. Tapos, ngayon lumalabas na. Nakita ko yung niya Nako, eto na. Yung mga attack dog na paid troll. Nagsisimula na, naglalabasan na. Sabi ko sa inyo, mas iingay at iingay at iingay ang bangayan. Mas titindi ang bangayan ng eleksyon ng politika ngayong 2026. Woo! Pilipinas. Babangon ka pa ba? Kaya pala sabi nila, ito pala ang bagoong Pilipinas. Bagoong Pilipinas. Agoy. Sakit pa rin ng tiyan ko. Uminom na ako ng gamot. Kaya nangyari sa akin. Kaya kayo, ingat-ingat kayo Ang pangit ng bagong taon natin. Oo, nakahiga lang tayo. Tulog lang tayo ng tulog. Ang sakit, para kung nagkaroon ng acid. Kaya next, naku. Oo, yung mga mahilig dyan sa mga tagay-tagay. Huwag na kayo magtagay-tagay. Oo, ano pa mga balita ngayon? Hanggang sa muli Pakilike and share. Bye-bye!